Pagdating ko nga sinuwag-sug ako ng maliit na bakang to. Ngayong araw na to, naisipan ko umuwi sa aming probinsya. Ayan, mag-umpisa na ako maglakbay. Kahit isang beses isang buwan, pinipilit kong umuwi dahil iba yung saya pagka nakakauwi ka sa inyo. Dati, nung umuwi kami, nakasasakyan kami. Pero dahil nagmalang gas, sa sobrang mahal ng gas, nagpalit kami ng kolong-kolong. Yung kolong-kolong kahit ilang daan lang, makakauwi na kami tsaka balik sa aming bahay. Sa panahon ngayon, kung pasosyal-sosyal ka, manghihirap ka. Pero kung practical ka, sigurado may enjoy mo yung buhay. Kada uwi nga kami, masaya kami dahil tong kolong-kolong, kitang-kita mo lahat ng aming dadaanan. At sa dinadaanan nga namin, meron nagtitinda ng pakwan, kung season ng pakwan, merong pakwan, pinya. Dahil malayo kami sa aming probinsya, umaabot ng halos 3 oras ang aming paglalakbay. Siguro sa bilang ko sa lagi namin pag-uwi, 5 mall yung nadadaanan namin at maraming 7-Eleven, Alfamart, Angel's Burger. Marami rin nagtitinda ng palamig at saka pare sa daan. Itong video na to, puro shortcut na pala to. Kahit nakapagod umuwi, pero yung sayang dala at saka yung pagpunta sa magulang, yun yung isa sa the best na nangyayari at pinakamasayang nangyayari sa buhay. At ngayong araw nga naisipan namin mag-budol fight at pumunta sa kamag-anak na merong mangga. Mas malapit sila ng konti kaya inuna na namin silang puntahan. At ayun nga, nandito na kami sa kamag-anak na kung saan meron silang puno ng mangga. At syempre sinimulan ko ng manungkit at sobra taas kasi kaya ganyan. Ang lambot pa ng panungkit ko, ang hirap niyang manungkit, di ba? O di ba, ang laki ng katawan tapos hirap na hirap manungkit ng mangga. Ang lambot kasi ng panungkit eh. Ayan, sa oras nga ito, itong video na to, nakakuha na kami ng isang plastic na mangga. Diretso na kami sa bahay ng aming magulang para mag-budol fight. At saka dumaan na rin kami pala sa palengke para bumili ng hito at iba pang bibilhin namin. Hindi ko na pala pinakita yung palengke dahil ang gulo ng mga anak ko sa mga oras na yun. Hindi ako makapag-video ng maayos kaya diniretso ko na dito. Balik na nga ulit sa halos 1 oras na biyahe ulit. Minsan pag sobra pagod ka na sa buhay o kaya sobra nangangawit ka na, isipin mo lang umuwi sa magulang o kaya sa mga bagay na alam mong makakapag-relax ka, gawin mo kahit minsan man lang para man lang mabawasan yung mga iniisip mo sa buhay. Sigurado ko kahit paano makapagpahinga ka. Kung mapahinga ka man ng sandali, ayun, laban na ulit sa buhay. Ganun lang. Sa pagdadrive pala mga boss, lagi tayong mag-iingat. Doble ingat tayo sa daan dahil minsan kahit ayaw natin, merong mga pabayang driver na hindi mo inasahan na sila mismong babangga sa'yo. Eto palang tulay na to, maraming kabalaghang nangyayari dito dahil marami daw. Huwag ko na nga ikwento, baka matakot pa kayo. Next topic na nga, ang tagal namin makarating, di ba? Wala na akong alam sabihin, i-fast forward na natin yung malapit na dun sa amin. At ayun na nga, ilang minuto na lang makakarating na tayo sa bahay ng aming magulang. At dito nga naiihi na ang aking bunso at gusto niyang umihi na lang dito sa gilid. Ayun, pagkarating namin, miss na miss ako ng maliit na bakang to. Ewan ko ano bang pinakain sa kanya, bakit lagi niya ako sinusuwag pagkadating. Dahil di ko alam paano pakalmahin, tinawag ko si tatay para pakalmahin niya tong maliit na nagalaw-gaw na bakang ito. Sinubukan ko lambingin tong baka para sa susunod hindi niya na ako susuwagin. Kakadating-dating ko, inuntog-untog niya yung ulo niya sa akin ba naman. Naalala ko nga pala nung bata ko, sabi nila pag nakakulay red ka, hahabulin ka ng baka. Baka yun siguro yun. Palagay niyo mga boss, tutupo kaya yun. Tignan niyo to, pag hindi ka ready, sigurado matadapa ka dahil sa lakas ng bakang to. Tignan niyo, di ba? Ayun nga, wala nang pasikot-sikot pa. Nag-ihaw na nga ako dito. Inihaw ko na yung hitong binili namin sa palengke kanina, di ba? Kunwari expert ako pero hindi talaga. Pero hindi mo naman kailangan maging expert para lang mag-ihaw-ihaw. Kayang-kaya mo yan, boss. At ang galing ng bibidyo ko diyan, misis ko yung nagbibidyo diyan. Tignan niyo, di ba? Ang galing. Habang nag-ihaw nga ako, narinig ko yung nag-ice cream. Ilang beses bumalik-balik dito kasi alam niya maraming bata dito sa amin. Kaya ayun, bumili muna si tatay para sa mga batang. Alam niyo, mga lolo't lola, kaya gustong-gusto nila yung mga apo nila. Pero siguro hindi lahat. Pero karamihan gusto nilang alagaan yung mga apo nila kasi yun yung chance nila para maalagaan yung maliit na ikaw ulit. Ayun nga, habang busy ako nag-ihaw doon, natapos ni nanay at saka ni ate yung iba namin pang kakainin. Ayan o, di ba? Pag probinsya, yan ang kadalasang inahanda. Gulay. At sinorkat ko na nga at dulok yung iba kong inihaw, di ba guys? So ayan na, hindi ko na nahintay yung down ng saging dito guys dahil masyadong mahaba yung video natin. Salamat sa panonood guys. Thank you. Pahabol ko lang mga boss. Black rice pala yung rice namin dyan. Thank you.